mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Paninyo ang trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, ngayon ay Miyerkules sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang Panginoon ay nalulungkot at nalulumbay, ngunit sa kanyang pagkalumbay, inaanyayahan tayong saliksikin kung ano ang nasa kalooban siyang nakikita ng labas. Hindi madali ang magsabuhay at magpakatotoo, ngunit sa kanyang biyaya, kaya natin itong isabuhay at sundan siya ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat niyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho na kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito
Dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag niyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, saba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginaganyakan ng mga puntod na mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Paano natin malalaman kung ang isang bagay ay totoo, peke o hindi tunay? Mahirap minsan, lalo na ngayon, maraming sinasabi, maraming opinyon, maraming ipinapakita, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. At hindi rin lahat ng maganda sa paningin ay maganda sa kalooban. Kaya nga sa mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano makikilala ang katotohanan. Una, mga kapanalig, ang paanyaya sa atin na tignan na ang katotohanan
ay makikita sa buhay ng taong nagsasabi nito. Sa unang pagbasa, makikita natin si Pablo, hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa Panginoon. Ang kanyang ipinangangaral ay galing sa kanyang karanasan at ugnayan ng Panginoon. Kaya nga mga kapanalig, madali minsang gamitin ang pangalan ng ibang tao para paniwalaan. Gagamitin natin ang pangalan ng isang kilalang tao, pari o leader o isang tao sa otoridad para lang magkaroon tayo ng kredibilidad. Pero ang tunay na kredibilidad, mga kapanalig, sa katotohanan, nagmumula sa sariling karanasan at nagpapabago sa buhay at puso ng tao na binabahagi ang kwento ng Diyos sa kapwa. Kaya nga mga kapanalig, yan ang unang katangian ng katotohanan. Ito yung nagpapabago sa karanasan ng buhay. Pero pangalawa mga kapanalig, ang katotohanan din nag-aalis sa atin ng maskara. Sa Ebanghelyo, pinuna ni Jesus ang mga taong magandang nakikita sa labas pero iba lang ang laman ng kanilang puso. Para bang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabuhay sa pagpapanggap. No? Alam niyo po, meron pong kilala at sikat na kanta na paborito po ng ating pianista. Ang kanta ay Balat Kayo Pala. No? Pero hindi ko nakakantahin, no? Baka maano pa. Pero ang linya lang, balat kayo pala, ang katulad mo. Basta yon. Pero mga kapanalig, ang gusto kong sabihin, may mga pagkakataon din tayo na may sarili tayong maskara. May mukha tayo na pinapakita sa ibang tao, pero ibang realidad sa ating kalooban. Minsan gusto nating magmukhang mabuti, kahit alam nating may kailangan tayong baguhin. Gusto nating purihin ng mga tao, kahit hindi pa talaga maayos ang ating buhay. Pero si Jesus, mga kapanalig, hindi nasisiyahan sa magandang panlabas. Bagkus tinatanggal ni Jesus ang ating maskara. Hindi upang tayo'y ipahiya, kundi upang tayo'y palayain. Dahil kapag tinanggap natin kung sino talaga tayo sa Diyos, hindi na natin kailangan magpanggap. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. At panghuli mga kapanalig, ang katotohanan ay dapat humantong sa kabutihan at malasakit. Mga kapanalig, aminado tayo, minsan mahirap pagtugmain ang sinasabi sa ginagawa. Minsan sinasabi nating nagmamahal pero mahirap tayo magpatawad. Sinasabi nating maglilingkod tayo pero palagi tayong nakakaramdam ng pagkapagod. Sinasabi nating magtitiwala sa Diyos pero maraming beses talaga nag-aalinlangan tayo. Pero okay lang mga kapanalig, tayo ay working in progress ng Diyos. Ang mahalaga, patuloy tayong nagpapabago at hinahayaan ng Diyos na baguhin ang ating sarili. Kaya nga mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ngayong araw na ito sa pagpapasalamat ko din sa 7 taon ng pagkapari. Alam nyo, minsan ito rin yung hamon sa amin bilang mga pari. Hindi naman kami nagpapahayag ng katotohanan sa mga magagandang humiliya o sa mga matatagumpay na programa at mga na aplikasyon sa parokya, kung hindi sa pagiging totoo. Sa mga pagkakataong tayo ay pinagpipira-piraso ng Panginoon, para sa mismong pagkakapira-pirasong yan, tayo ay maibabahagi sa kapwa. Mga kapanalig, salamat sa patuloy na pagpakikilakbay. Patuloy niyo po kaming ipagdasal, lalo na kaming mga nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa ordinasyon. Hindi po perpekto ang bawat pari, pero patuloy nating sinisikap dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ang katotohanang isinawa sa buhay, nagpapabago sa kalooban, nagtatanggal at nagpapalaya sa mga maskara upang tayo ay mabuhay ng malaya
at mas kasiyasiya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin, sana'y kalugdan mo. Isang bayanan at pupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala Ang naparirito sa Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. sa Krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalong-lalo na ni San Bartolome at ng lahat ng mga banal, kasama ni Santa Teresita ng Niño Jesus at Mother Teresa ng Calcutta, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos na pinagbubuklod ng pag-ibig, ating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. ipagkaloob mo Sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ito si Jesus,
ang nagpapalaya sa atin sa lahat ng kasinungalingan, ang nagpupuno ng katotohanan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko ninyo ang inyong mga ulo sa paggawad ng pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagaan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng mabuti ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo kayo at ipahayag ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi, lubos, sinuri ng alam, at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba